po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, opo, dakila at mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit siya na sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Obol Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po, mga Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala kami patawari, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, mahal pa ikaw pumay, na makatagal dapat bigay ikaw po aking naasahan, bukong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, be there, pray. Amen. And everybody say, praise the Lord. Urat higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakan, pamagatan nating Blessed Among Blessed. Blessed among blessed, Tagalog, pinagpala sa mga pinagpala. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy, chapter 28, from verse 11 up to verse 13. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee, and unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and do them. Verse 6. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The book of Leviticus chapter 26, verse 12. And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 11 hanggang 13, balik sa 6. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim kung iyong titinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Sa 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Dito po sa aklat ng Leviticus, Kabanatang 26, ang talata po ay 12. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may galak na pasasalamat, at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Ating tinatalakay, blessed among blessed, o sa Tagalog, pinagpala
sa mga pinagpala. Sinabi natin itong pinagpala sa mga pinagpala, mga minamahal, dahil merong pinagpala, hindi pinagpala sa mga pinagpala, mga minamahal, yung natanggap nila just a little bit of blessing, sinabi lang sila'y pinagpala, mga minamahal, hindi sila pinagpala sa mga pinagpala. Kasi itong ating binasa, kapag ikaw ay pinagpala ka, sabihin, ikaw ay higit sa lahat. Kung may pinagpala, sa ibabaw niyan, mas higit kang pinagpala ng ating pinamamahal na Panginoong Kristo. Bakit? Sabi ng Deuteronomy 28, talatang 11 ng ating nabasa, ang sabi, pagyayamanin ka ng Diyos sa ikabubuti mo. Ang ibig sabihin, nasa iyo ang kayamanan, ito'y sa ikabubuti mo. Without covetousness, yumaman ka. Sabi, ang nagpala sa iyo, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi ka yumaman sa paggawa ng masama. Hindi ka yumaman dahil na-involve ka sa mga bagay na hindi nararapat. Sabi ng ating nawasa, Diyos mismo ang nagsasabi, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo. Kaya dumating sa iyo ang kayamanan. Kaya dumating sa iyo ang kasaganahan. Diyos ang nagbigay sa iyo. Sabi, ikabubuti mo yan. Hindi mo yan ikasasama. Sabi ng verse 12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Ano ibibigay sa iyo? Hindi masamang kayamanan. Mabuting kayamanan. Sa sanlibutan, maraming masamang kayamanan. Kaya nga pinag-uusapan natin, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ang nasa iyo ay mabuting kayamanan. Hindi masamang kayamanan, mga minamahal. Ang sabi ng verse 13 sa ating nabasa, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi bunto. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. Hindi ka mapapasa ilalim. Sabi, kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na inutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, gagawin sa iyo ng Panginoon ulo ka. Lagi kang nangunguna sa lahat ng bagay. Hindi ka buntot. Ang sabi, ikaw ay nasa ibabaw at hindi ka mapapasa ilalim. Bakit? Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dahil sabi ng ating nabasa, ang ginagawa mo, ang kaloobang inutos sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa araw na ito. Sa makatuwid, ang pinagpala sa lahat ng pinagpala ay yung gumagawa at dumidinig ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya sa banal na kasulatan, masasabing hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Ang papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal, pinagpala sa lahat ng pinagpala ay yung gumagawa ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Dahil darating sa atin ang sinasabing pagpapala, higit pa sa mga pagpapala na inaasahan ng iba, sila inaasahan lang nila. Pero tayo, natanggap na natin yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ako, sasabihin ko sa aking sarili, pasasalamatan kung walang hanggan ang ating mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Abon Evangelist Will Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ating beloved Anabostan Pastor, our beloved Mama Dear, and the beloved Joel Almeda family, sasabihin kong pinagpala ako sa lahat ng pinagpala. Bakit? 27, mga minamahal, just yesterday, 35 years ako sa mahal na Panginoon. Hindi basta 35 years, mga minamahal. Kasi nakilala ko ang ating mahal na Panginoon, 1989, dumating ako sa lugar na ito, September 27, ang dala ko sa aking katawan ay ketong. Ibig sabihin, isang karamdamang walang kagalingan, sa medisina nakakahawa, ikat niyan ang lungkot at walang kapag-asa. Pero sa ating unang pagdalo, September 27, 1989, kung dumula akong malungkot at walang pag-asa, pagkatapos ng gawain, umuwi akong nasa akin ang buong pag-asa. At hindi lang yan, mga minamahal, sa maiksing panahon, 35 years na. Kahapon, 35 years, mga minamahal, or rather nung Friday, 35 years, mga minamahal, walang ketong na bumulik sa aking katawan, sasabihin kong pinagpala ako sa lahat ng pinagpala. Dahil maraming tao ngayon, ang problema nila, paano gagaling ang karamdaman? Kahit isang doktor pang magsabing, itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo, isang araw, sa buhay niya, darating ang karamdaman. Wala na siya sasabihin sa kanyang sarili, ito ang kanyang gagawin. Pero tayo, sabi ng ating nabasa,
kung didinggin mo, susundin mo ang utos ng Panginoon mong Diyos, gagawin mo yan sa araw na ito. Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Hindi ka magiging buntot, hindi ka magiging nasa ilalim. Ikaw ay ulot na sa ibabaw. Bubuksan ng Diyos sa iyo ang kanyang kayamanan. Pasasaganain ka ng ating Panginoon sa ikabubuti mo. Kaya sasabihin ko, ikabubuti ko, mga minamahal. And by faith, hanggang rapture. Kung hindi ako buti ng rapture, ngayon ako kunin ng mahal na salamat sa mahal na Panginoon. For 35 years, naranasan ko, ako'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kaya sabi ng Leviticus sa ating nabasa, 26 verse 12, Book of Leviticus, at lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. And this is the confirmation. Nakasama mo, ikaw ay lumalakad, nakasama mo ang Panginoon ay yung Diyos, at ikaw ay bayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Then pagkatapos ito, masasabi natin, mga minamahal, kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ito'y tinatawag na a divine calling of God. Ang ibig sabihin, ito'y isang banal na pagtawag ng Diyos. Kaya tayo rito, meron tayong tinatawag na divine calling. Pag sinabing divine, mga minamahal, ito po ay banal o makadiyos na pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo basta na parito, kundi meron sinasabing divine calling of God. Kindly po. The second book of Timothy, chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the book of Ephesians, chapter 1. Chapter 1, verses 4 and 5. According as he hath chosen us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure. Timoteo Kapitulo 1, versikulo 9, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawin sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa mga panahong walang hanggan. Dito po sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 4, ayon sa pagkaatin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo itinalaga niya nang una pa sa pagkupkup na tulad ng mga anak sa pamagitan ng Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong papalakpak ng sabay-sabay. At magsasabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Matapos tayong pinagpala sa lahat ng pinagpala, dapat nating maunawaan, ito pala isang banal na pagtawag ng Diyos o sinasabing a divine calling of God. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mula pa nung panahong walang hanggan, ang sabi, ang ating mahal na Panginoon, siya sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag. Nung una pa mang panahon, mga minamahal, itinakda na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi basta pagkatawag, ang sabi, ito'y isang banal na pagkatawag. At ang sabi, mga mahal, hindi ayon sa ating magawa. Kaya wala tayong ipagmamalakin. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya tayo tinawag kasi meron tayong gagampanan sa iglesia. Maliwanag nga ang sinabi ng banal na kasulatan, hindi ayon sa ating gawa. Nagkaroon lang naman tayo ng gagampanan sa iglesia, mga minamahal, na pagkatiwalaan tayo, kasama na ito sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng ating nabasa, maliwanag, hindi ito sa ating magawa. Ang sabi ng ating nabasa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. Ang tawag pala sa tinatawag na pagkatawag ng Diyos sa atin, isang banal na pagkatawag, ito pala'y biyaya ng ating mahal na Panginoon. And material, mga minamahal, ay wala pong sinabi yan sa spiritual blessing. Ito'y biyaya ng Diyos, mapabilang ka. Ng unang panahon pa lang, ibinilang ka na ng Diyos. Darating ang tamang panahon na ikaw ay tatawagin ng ating mahal na Panginoon. Kapag tinawag ka na niya,
pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Kung ikaw naman ay hindi tumalima, na mismo ang pagpapala na dapat ay nakalaan para sa iyo. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa ating supporting verse, dito po sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itatag ang salibutan, upang tayo'y maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya pala tayo pinili ng Diyos, mga minamahal. Sabi, sa harapan niya, upang magkaroon ng kasiguraduhan na tayo ay walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo lumalakas yung hangin at nililipad mga minamahal yung ating mga pumalakpak na ba kayo? Inaayos ko pa yung notes ko, baka kasilip pa rin. Saan ba ako huminto? Sabi, tayo tinawag ng Diyos noong una pa man sa salibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya hindi tayo basta Kristiyano lamang. Kaya palaging inuulit natin, mga minamahal, inuulit-ulit. Hindi tayo basta Kristiyano lamang na kagaya ng iba, mga minamahal. At ipagsigawan pa nila na sila ay anak ng Diyos, na sila ang kailang para pumasok ka sa langit. Sila yon. Tinawag nila ang kanilang sarili, mga minamahal. Kaso hindi langit ang pinasukan, iba yung pinasukan. Rehas. Pero ang sabi rito, mga minamahal, sa lupa pa lang. Dahil pinagpala ka sa lahat ng pinagpalat, pinili ka ng Diyos, buhat ng dalangin ng salibutan, sa lupa pa lang, haharap ka sa Diyos na walang dungis, walang kapintasan. Yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Layunin ng banal na pagkatawag ng Diyos sa atin. Sabi ng verse 5 na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa magitan ng Kristo na saganang kaniya ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Ito pala'y ayon sa minagaling na kalooban ng ating pinakamalapit Kristo. Sinasabing the good pleasure of His will. Mabuting kalooban ng Diyos napa sa atin. Biyaya ng Diyos napa sa atin, mga minamahal. Kaya kahit alisin mo yung financial, material, yun lang tinawag ka ng Diyos. Ipagsigan mo na kung merong pinagpala, ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit? Dahil maraming naligaw sa katotohanan. Tayo rin, once upon a time sa buhay natin, ako, mga minamahal, 24 years ako sa makasalimutan gawain bago ko nakilala ang ating mahal na Panginoon at sa relihiyon, sa malaking relihiyon, at pagkatapos sa iba't ibang sekta, mapa-Tagalog, mapa-English ang aming pastor, mga minamahal, walang nangyari sa ko. Isa pa nga yung aking nilapitan. Nandito rin ha. Sabi ko, meron akong kaibigan, merong ketong. Ano sagot sa akin? Huwag mo dalhin dito. Dalhin mo sa hospital, sa leprosarium. Ako yung kausap nila. Nagkunwari lang ako, meron akong kaibigan na merong ketong. Ano ang gagawin nila sa isang taong may ketong? Dalhin dito, mga minamahal. Dalhin ko raw doon sa leprosarium. Kaya sinabi ko, ang sinasabi ko yung aking sarili, itong lugar na ito ang aking pinuntahan, pumunta akong may ketong, hindi naman ako pinagtabuyan, ako'y ipinalangin, umuwi akong walang ketong. Yun palang sinasabi, mga minamahal, mabuting kalooban ng Diyos. Kaya tayo tinawag ng Diyos at ang pagkatawag na ito ay sinasabi ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron tayong tinatawag na dahil tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, meron tayong tinatawag na pinagpalang pagsisisi. Ibig sabihin, blessed repentance. Hindi kagaya ng pagsisisi ng iba na bukang bibig lamang, mga minamahal. Iba kasi yung pagsisisi mo sa bukang bibig lamang na wala sa iyong kalooban. Hindi yan tinatawag na blessed repentance. Pag pinagpala ka sa lahat ng pinagpala, ang meron ka, ang ibig sabihin, ang meron ka ay blessed repentance na ang ibig sabihin, pinagpalang pagsisisi. Tinatawag itong pinagpalang pagsisisi ay nagkaroon ng katugunan, natanggap mo ang tunay na kapatawaran mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ka nagpaulit-ulit ng panalangin. Hindi ka pumunta kung kani-kanino na ginawa ng kamay ng tao, kundi ang nalapitan mo
ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na humirang sa iyo mula nang tatagin ang sanlibutan. Kindly po. The book of the prophet Hosea, chapter 14, verse 2. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. The book of the prophet Isaiah, chapter 38, verse 17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all thy back. Ito po sa aklat ni Oseas, Kabanata 14, talatang 2. Magpahayag kayo ng may pagsisisi at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Sa gayoy aming ilalagak na parang mga turo ang handog ng aming mga labi. Ito po sa aklat ni Isaias, 38:17. Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo, sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Muling isang malakas na palakpak at lahat magsabi ng praise the Lord. Yung daw pinagpala, sa lahat pinagpala, meron siyang tinatawag na blessed repentance o pinagpalang pagsisisi. Kaya ayon sa ating nabasa, mga minamahal, Hosea, Kabanatang 14, talatang 12, ang sabi, magpahayag kayo na may pagsisisi. Yung pinagpala sa lahat ng pinagpala, yung kanyang kasalanan, hindi niya tinatabo niyan. Hindi niya itinatabi. Ang sabi, ipinahayag niya ito ng may pagsisisi. At ang sabi, at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Kalakip nito, yung pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, hindi kayo sa Panginoon, bagkos, nanunumbalik siya sa ating mahal na Panginoon. Yung salitang panunumbalik, ang ibig sabihin niyan, nanumbalik ka na. Dati ka nang wala, nanumbalik ka sa panunumbalik mo. Dapat hindi ka na mawawagkos, mananatili ka. Yun ang sinasabing blessed repentance. At ang sabi mga minamahal, sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Yun daw merong pagsisisi, inaalis niya ang buong kasamaan. Pag sinabing buong kasamaan, lahat ng kasamaan, wala nang pipiliing iiwanan pa. Dahil inaalis niya ang sabi, tinatanggap niya ang mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang sinasabing blessed repentance o pinagpalang pagsisisi, na ang gumagawa nito ay yung anak ng Diyos na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil meron siyang blessed repentance, sabi ng ating nabasa, meron naman siyang tatanggaping mabuting bagay sa mahal na Panginoon. Yung kanyang pinagpalang pagsisisi, mga minamahal, ay nakarating sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi sa Isaiah 8, talatang 17 na ating nabasa, narito, sa aking ikapapayapa ay nagtama ko ng malaming paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong niligtas sa hukay ng kabulukan. So natanggap natin ang mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Inibig ng Diyos yung ating kaluluwa dahil tayo'y nagkaroon ng mapalad, pinagpalang pagsisisi, at tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, yung ating kaluluwa, iniligtas ng Diyos sa tinatawag na hukay dahil inibig ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Ang sabi ng second phrase, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong ran. Kaya wala nang aalalahanin pa sa ating nagawang pagkakasala. Pag pinagpala ang ating pagsisisi, dahil tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, wala alalahanin pa sa ating makasalanan nagawa ang Diyos sa paglilingkod sa Kanya, dahil sabi ng ating nabasa, lahat ng ating kasalanan itinapon na ng Diyos sa ating likuran. Alakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, huminto ka sa paglilingkod sa Diyos. Tingin mo kaya yung itinapon na kasalanan sa likular mo hindi babalik sa harapan? Pinangalan ng ating beloved honorable parents in the Lord, mga minamahan,
Yung isang masamang espiritu, naglingkod ka sa Diyos, umalis. Dahil naglingkod ka sa Diyos. Napalitan ang espiritu ng Diyos. At pagkatapos tumalikod ka, yung espiritu ng Diyos na nasa iyo na alis, magigrieve, alis. Dahil bumalik ka sa kasalanan. Yung isang espiritong masama na umalis, sa banal na kasulatan, sinasabing magsasama pa ng 7. Ibig sabihin, dati kang may cancer, umalis ka sa malapay noon, umalis ka. Meron kang espiritu ng cancer. Masamang espiritu ng cancer, umalis ka, o gumaling na sana yan. Napalitan na ng espiritu ng Diyos, yung cancer na nasa iyo. Umalis ka sa malapay noon, yung cancer na umalis, ng 7. Nagsasama siya ng TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, blindness. Magsasama pa. Kaya yung cancer na umalis, magiging 8. Palo na silang masamang espiritong nasa loob ng taong inalisan ng espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya pala sinasabing ang pinagpala sa lahat ng pinagpala, dapat meron siyang sinasabing pinagpalang pagsisisi. Pag sinabing pagsisisi, yung ating inalisang kasalanan o talalakuran, kailanman hindi na natin binabalikan pa. Mapalakpak ba kayo niyan? Dahil ang ating natanggap, mga minamahal, ay biyayang mula sa Diyos. Sabi ng ating labasa, sa pag-ibig ng Diyos, inibig niya ang ating kaluluwa, inalis niya sa hukay ng kabulukan, kaya naman yung ating makasalanan, itinapon niya sa ating likuran. And finally, sasabihin natin mga minamahal, ang pinakamahusay ay darating pa. Ibig sabihin, merong pinakamahusay na darating pa sa ating buhay. Dahil tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, itong sinasabing, the best is yet to come. The best is yet to come, ang ibig sabihin, ang pinakamahusay ay darating pa. Kaya yung kagalingan mo, hindi pa yan ang pinakamahusay. Tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, hindi pa yan ang pinakamahusay. Merong pang darating na pinakamahusay. Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtong. In the book of Philippians, chapter 3, verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 4. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Pilapit Brother Paul, 14. 3, tama na yung binasa mo kasi yung verse ang mali. Po sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 14. Amen. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala na dakilang na kay Kristo Jesus. Amen. Last verse, palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Isang malakas na palakpak. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Dati nagtutumulin tayo sa pagkapahama. Yung sinasabing the best is yet to come o ang pinakamahusay ay darating pa. Ngayon nagtutumulin tayo saan? Ang sabi, ang pinakamahusay na darating pa ay ang hangganan sa gantimpala o sa dakilang paggantimpala sa pagtawag ng Diyos sa atin. Meron pala tayong sinasabing dakilang gantimpala ng pagtawag ng Diyos. Pag sinabing dakilang paggantimpala sa pagtawag ng Diyos, ang ibig sabihin nito, sa lupa pa lang. Paulit-ulit mong ipagsigawan na ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, hindi ka papasok sa bilangguan, hindi ka papasok sa rehabilitation center, hindi ka magwawakas sa impyerno, ang papasukin mo ay ang langit na kaharian ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing, the best is yet to come, ang pinakamahusay na darating pa. Hilang gantimpala sa pagkatawag ng Diyos, ang malahin natin ang kung langit ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Lahat tayo tumayo. At habang tayo ay naganda sa ating tama na mga baguhan, alalayan nyo sila sa harapan, nasa left and right wings, mga